Nung mga nakarang araw, sobrang nababothered ako about bitterness and forgiveness. Kaya I ask God na, Lord, clear na ba talaga yung heart ko from bitterness, from unforgiveness? Kasi mamaya, baka pinaplastic ko lang yung sarili ko, baka namamlastic lang ako, pero ang dami pa rin talagang hinanakit sa isip ko tsaka sa heart ko. So, gusto kong malinawan, kaya I really ask God in prayer and in His Word na ipakita niya sa akin, i-rebuke niya ako, i-correct niya ako, sabihin niya sa akin yung mga dapat kong gawin kung meron man. At ito yung sinabi ni Lord sa akin. Binalik ako ni Lord sa Matthew 5 verse 39 to 42. Background story lang, bakit binalik? Kasi dati talaga, kapag may alam kong merong sama ng loob o may hindi okay sa akin, talagang yayakapin ko, talagang pipilitin ko kung anong problema, ganito, ganyan. Talagang pinipilit ko yung sarili ko. Kasi nasa isip ko, ganun yung way para mapakita mo sa Lord na wala ka na talagang hinanakit, na nagpatawad ka na. Pero hindi pala ganun yun. Hindi mo pala kailangan ipilit yung sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo. Hindi mo pala kailangan ipilit yung sarili mo sa mga taong gumagawa ng masama sa'yo. Pero, di mo pala ipipilit yung sarili mo. Pero kapag may pagkakataon na makagawa ka ng mabuti para sa kanila, may pagkakataon na maka-extend ka ng help dun sa mga taong gumagawa sa'yo ng masama, nagsasalita sa'yo ng masama. Through that natin mapapakita kay Lord na nagpatawad na talaga tayo, umiintindi talaga tayo, na hindi tayo tatanim ng mga bitterness towards others sa heart natin. Ganun niya inimpress sa akin itong Matthew 5 verse 39 to 42 nung pinipilit ko yung sarili ko, sinisiksik ko yung sarili ko sa mga taong sila na mismo yung lumalayo sa akin. Nung inimpress sa akin ni Lord na ganun niya, hindi kailangan isiksik yung sarili, yun yung ginawa ko. Nag-aantay ako ng pagkakataon na gumawa ng mabuti sa kanila, mag-extend ng help sa kanila, kung may maitutulong ako, ay na yung ginagawa ko. Pero ngayon, I ask God again kung may mga hinanakit pa bang nakatago sa heart ko nang hindi ko namamalayan. Kasi ayokong mapunta talaga sa impyerno ng dahil lang sa may galit ako sa ibang tao. Ayokong mapunta sa impyerno ng dahil lang sa ibang tao. Yun talaga yung stand ko sa sarili ko kung bakit ayoko magtanim ng sama ng loob towards others kasi ayoko mapunta ng impyerno. At ngayon, ito naman yung sagot sa akin ni Lord ngayon. Sa Matthew 5 verse 44, sabi dito, pero sinasabi ko sa inyo, mahalin niyo ang mga kaaway niyo at ipag-pray niyo ang mga nagpapahirap sa inyo. Kasi 'di ba sobrang familiar na tayo sa sinasabi ng Bible na love your enemies. Pero ano ba talaga yung ibig sabihin ng Bible about sa love your enemies? Ayun lang ba yung hindi ka gagante, hindi ka gumante, hindi mo ginaya yung ginawa nila sa'yo? By actions? Hindi. Kasi pwedeng hindi tayo gumagante by actions, pero gumagante tayo sa isip natin. Pwedeng pinapatay na natin sila sa isip natin, pwedeng kinocurse na natin sila sa isip natin, or hindi natin sila iniisip, ayaw natin silang maisip, ayaw natin makita yung mga mukha nila sa isip natin, hindi natin mabanggit yung mga pangalan nila sa isip natin. Hindi ka nga gumagante by actions, pero sa isip mo naman, nire-resist mo yung mga taong kagalit mo, or may ginagawa sa'yong hindi maganda. Ibig sabihin, may unforgiveness ka sa heart mo, may bitterness ka pa rin sa heart mo. Pero yung explanation niya ng Matthew 5 sa atin, pagdating sa love your enemies, is do extra good. Basahin niyo na lang yung Matthew 5 verse 39 to 42. Example ng verse na sinabi ko sa inyo is, pero sinasabi ko sa inyo, sabi sa verse 39, huwag kayong gumante sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, ipasampal mo din ang kaliwa. Yun yung isa sa mga sinasabi sa verse na about sa love your enemies. Ibig sabihin doon, ang in-impress sa akin ni Lord dito is do extra good. Hindi ka lang gagante, pero kung may pagkakataon na gumawa ng mabuti sa kanila, gawan mo ng mabuti. Ang ganda ng sinabi ng Proverbs 25, 21 to 22, pagdating sa ganon, na if your enemies are hungry, give them food to eat. If they are thirsty, give them water to drink. You will heap burning coals of shame on their heads, and the Lord will reward you. Na kung bigyan ka ng pagkakataon ni Lord na makatulong, na makapag-extend ng help, gawin mo towards your enemies, towards those people na nakagawa sa'yo ng hindi maganda. Doon mo masasabi sa sarili mo na
talagang clear ka from unforgiveness, from bitterness, hindi ka guilty. And yun yung sagot sa akin ni Lord sa Matthew 5 verse 44. Pero sinasabi ko sa inyo, mahalin nyo ang mga kaaway nyo at ipag-pray nyo ang mga nagpapahirap sa inyo. Malalaman natin, isang factor na minamahal talaga natin yung mga nakagawa ng mali sa atin is kung napag-pray natin sila. Kung kaya natin silang i-bless sa panalangin na i-bless sila ni Lord spiritually, nabigyan sila ng humble heart, i-bless sila ni Lord financially, i-bless ni Lord itong taong to na imbis na i-curse natin, imbis na hindi natin kayang isipin o banggitin yung pangalan nila, hindi. Pinagpipray pa natin kay Lord na makapag-extend tayo ng help, nabigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na makatulong dito sa mga taong ito. Ayun, hindi lang tayo tutulong o mag-extend ng help sa mga nakagawa ng hindi maganda sa atin kasi kung tutusin, pwede nating plastikin yun eh. Pero malalaman mo sa sarili mo at mapapatunayan mo sa Lord na talagang clear ka, hindi ka nag-guilty from bitterness or any unforgiveness, is kung kaya mong i-bless yung mga nakagawa sa'yo ng mali sa prayer mo, sa isip mo. Yung hindi mo na sila napag-iisipan ng masama, ayaw mo sila pag-iisipan ng masama. At kapag may nalaman ka na may hindi magandang nangyari sa kanila, hindi ka natutuwa, nalulungkot ka, pinagpipray mo sila, binibless mo sila sa prayer mo na maranasan din nila yung love ni Lord, yung forgiveness ni Lord, na maranasan din nila yung peace sa pagpapatawad. And yes, I'm not guilty from unforgiveness or any bitterness. Kasi nagagawa kong i-bless itong mga taong ito sa isip ko, nagagawa kong ipag-pray sa Lord na bigyan ako ng pagkakataon ni Lord na makatulong, na makapag-extend ng help. And yun, ayun, hindi mo kailangan ipilit yung sarili mo kung ayaw ka talaga or yung mga tao na talaga na yun yung naglalagay ng boundaries. Pero kung may pagkakataon na makatulong, makapag-extend ng help, gumite sa kanila, go. Ngayon, kung wala mang pagkakataon, at least, nabibless mo sila sa prayer mo, pinagpipray mo sila, hindi kina-curse sa prayer, pero binibless mo sila in your prayer. Ibig sabihin talagang napatawad mo na yung taong yun. Wala nang bitterness na nakatago sa puso mo. Share ko na din sa inyo yung ginagawa ko para hindi na mag-develop yung inis ko into bitterness, bitterness into unforgiveness, unforgiveness into cursing. 'Di ba kapag may kinaiinisan ka tao, ni pangalan niya ayaw mong banggitin? Kaya ang ginagawa ko, mini-mention ko yung name, pinipilit kong i-mention yung name, then sasabihin ko, Lord, mahal ko tong taong to, tapos yung name ng taong kinaiinisan ko. Then proven and tested guys, na talagang may bubunot na bigat sa puso mo, talagang mararamdaman mo yung peace at yung gaan sa pagpapatawad. Yun lang, God is healing your heart. God bless you.